Good day everyone! So for today's podcast, we're gonna talk about human rights. So ang mangyayari, meron tayong set of questions dito sa box, tapos bubunot sila and sasagutin nila yung bawat question. So before we start, we have here our participants. So introduce yourself. Let's start here. I'm Shari. I'm Hannah. Jasmine. I'm AC. So bago tayo mag-umpisa, kamustahin muna natin ang bawat isa. So kamusta kayo? Okay lang. Okay ikaw? lang. Pagod. Pagod? Yes, we're good. So since ang topic natin ay about sa karapatang pantao or human rights, may tatanong lang akong isang tanong sa bawat isa. So ang question is, ngayong araw, anong karapatang pantao ang naranasan niyo? Karapatan makapag-aral. Ako naman, since nag-commute ako from SM, nakuha yung karapatan bilang estudyante, yung 20% para sa public transportation. So yun. Ikaw naman. Ako naman, yung karapatan kong mabuhay ngayong araw na to at makakain ng umagahan. Tama. Karapatan tumawid. So now, let's start with the main purpose of this video. So eto na po yung box natin, then bubunot na sila ng questions, then sasagutin po nila ang bawat tanong. Hello! Bunot na po kayo! Sino mauna? Isa-isa kami. Bunot Like, na tayo. Bunot lang Okay. isa. Tapos, Ano ang epekto sa lipunan kung hindi nire-respeto ang karapatang pantao? Cheesy. Ang hirap. Sa tingin ko, ako ba muna? Tingin ko, kung hindi nire-respeto yung karapatang pantao, syempre magkakaroon ng discrimination. Parang free sila na i-discriminate yung mga tao, ganyan, sa mga may hirap or mayaman. So, ayun. well, true naman, di ba? Yeah. Yes. Para sa akin, magkakagulo. Kasi, parang hindi nabibigyan na sapat na, ang tawag sa ganun. Budget. Mga Ganun. hindi pa Dapat na napagtay. servisyo. Yung mga tao. Dahil sa nangyayari ngayon na pagnanakaw. Para sa akin, magkakaroon ng pang-aabuso at walang katarungan na maaaring kalabasan ng walang pagkakaisa ng ating bansa. Para sa akin, kung hindi nire-respeto ang karapatang pantao, parang mas lumalala yung karahasan and kahirapan sa Pilipinas dahil parang nawawalan ng dignidad at protection yung mga mamamayan. Yeah. Yeah. So, yun nga guys, kagaya ng sinabi ni Jazz, may connect natin siya sa nangyayari ngayon since nawawalan nga ng karapatan yung mga mamamayan para sa kanilang mga binabayarang buwis. Pagkos ang nakikinabang lang ay yung mga politika or politikong mga tao. So, next question. Sinong mahiwagang... Jasmine! Ikaw. Okay. Ang tanong, sa tingin mo ba simula noong pinanganak ka, naranasan mo na ba ang karapatan mo bilang tao? Sino sasagot? Oo naman. Ay. Oh yes. Diba? Para sa akin, oo. Kasi nabuhay ako. Yun yung karapatan ko. Karapatan kong mabuhay. Yeah. Naranasan na natin kasi nga 'di ba may choice naman yung magulang natin na ipalaglag tayo kung ayaw nila. Yeah. Pero since may karapatan nga tayo bilang isang tao, tinalay nila, nabuhay tayo. Okay. Okay, sumagot tayo ako sasagot ako. Ganun pala yun. Okay. Ito na ang tanong, guys. May naranasan ka na bang sitwasyon na sa tingin mo ay nilabag ang iyong karapatang pangtao?
Siguro sa akin, oo. Kapag pauwi ako ng bahay, yung mga tricycle driver na nasasakyan ko, kapag binabayad ko is 20 pesos per student, sinisingil pa nila ako ng additional na 5 pesos. Parang, hindi nila binibigyan ng, ang tawag doon? Pagpapahalaga. Hindi sila sumusunod sa... O tama, hindi sila sumusunod sa batas na bawat estudyante is may 20% na discount. Ano? Siguro pambubuli nung LM days. Kawawa naman si Jazz. Ayun lang. Ata. Anong ginawa nung magulang mo, teacher nung... Wala, hindi kasi ako nagsusumbong eh. Oh. Parang siguro mga yun. Siguro simula grade 3. Or grade 3 lang ata. Sino yun? Paano mo nilabanan yan para sa sarili mo? Wala, hinahayaan ko lang. Pero at least hindi mo siya dinala hanggang ngayon, no? Hindi na. Okay na ako. So proud of you, Jazz. Clap. I-example na lang natin yung sa school, di ba? Kami, magkakaklase kasi kami. Meron kasi kaming leader doon. Tapos, wala na. Nilalabag na yung karapatan namin na magbigay ng opinion or ng ideas ba. Parang ine-execute na lang nila na hindi nila hinihingi yung opinions ng mga members nila. Okay, next question. Tapos si Judy. Sumagot kayo guys ha. Asa na ba panunsan? Yawa. Ang dami pa lang. Ang tanong. Okay. Ano ang magagawa mo bilang isang kabataan upang maprotektahan ang karapatang pantao? Bilang kabataan ngayon na nabubuhay sa, social media, 'di ba? Nakalakayan na natin. So, naman, yung bilang isang kabataan, siguro yung way ko para maprotektahan yung human rights is yung pag-speak up din para sa mga taong hindi kayang magsalita, ganun. Kasi nga 'di ba, sobrang ano ba ang tawag dito? Malaking impact na yung social media sa buhay ng mga tao. Yun lang. So, through social media post mo na ilalahat. Yeah. Ako naman, gusto ko yung example yung nangyaring rally noong September. Parang nakaka-proud lang na most of them is Gen Z, yung generation namin ngayon. So, para sa akin, yun yung way na nagagawa nila para maprotektahan yung karapatang pantao. So, nire-raise nila yung mga issues na yon. Kaya, sobra din yung privilege namin kasi ngayon sobrang accessible na din ang education. So, parang nasa-spread namin yung news, yung tamang impormasyon sa mga taong pinagkaitan ng edukasyon. So, na-educate sila through that actions. For me, parang bilang isang kabataan pa lang ngayon, ang way ko para maprotektan yung karapatang pantao ay sa pag-take ng subject na legal aspects. Kasi doon natin nalalaman yung mga rights natin, especially sa yung kahit yung mga simpleng rights lang. So parang pag na-educate mo yung sarili mo ng mga karapatan, mayroon ka na ring parang basis na halimbawa may nakikita kang inaabuso, parang masasabihan mo siya na ito yung karapatan mo, huwag kang magpapaano dyan. Parang ganun. Sa akin naman, siguro yung pagboto ng tama. Kasi, dahil sa nangyayari ngayon, maraming politiko na magnanakaw, ganun. Kung parang boboto tayo ng tama or ipapakalat natin sa iba, parang siguro masaayos yung bansa. Ganun. Uy, wala na. Sabi niya na lahat. Iyak na ako.
Ilang minutes na? So, para i-end tong video na to, itatanungin ko lang kayo, ano ang advice nyo sa mga kapwa natin kabataan na protektahan yung karapatan nila bilang tao? Advice Practice lang. muna. Anong advice? Sa mga Ma-advise nyo kabataan. sa mga kabataan na Para para maprotektahan nila yung sarili nila or para alam nila kung ano yung karapatan nila. Parang magpapaapi. Oo, tama. Siguro Mag-aral ng mabuti. Tama. Alamin yung batas. Tama. ako para sa akin siguro manggagaling naman sa sarili mo yan eh. Kung ikaw wala kang respeto sa sarili mo, paano mo pa magagamit yon sa ibang tao? Kung magagamit mo sa ibang tao, mali ata yun. Parang siguro magbigay ka ng boundaries sa sarili mo din para hindi ka na aabuso. Alam mo dapat yung karapatan mo. So, ganun siguro. So, yun guys. Ito lang naman yung opinions namin about human rights. Sana ay na-educate din kayo. Yan lamang. Bye!